So yan, hello mga technician. Meron tayong repair dito na welding machine. Grabe yung anong tatak, basa na lang. Shinsetsu. Ano to? Old version siya ng inverter. Pero quality to maganda. Ito yung pangbabaran eh. So kung mapapansin nyo, grabe yung ang tagal ng dami ng pinagdaanan. So ang naging problema nito is walang power. Nirekta yung switch. Yan. Pero still ganun pa rin naging problema niya, wala pa rin power. So troubleshoot ako dito. Tanggal ako nito. Sana. Ito sa power supply section, yung 10% niya na tinatawag natin, no. Aware ba tayo doon? 10% na part ng kanyang board, kanyang system. So yung power supply, siya yung nagda-drive dito sa part na to, sa control, no. So ang nang ginawa ko, una nagpalit ako ng gumamit ako ng transformer na toroidal na merong supply na 24024. Yung isa kasi, ang gamit nito is meron siyang supply na negative. Ayan kung mapapansin yung negative na yan, ito yung diode, binaliktad yung diode para magkakaroon ng supply na negative. So ground and negative supply. Tapos meron din siyang positive ito. So ito yung para sa system. May kinalawan pa rin siya dito, tsaka yung isa na to, yung merong dito 7815 ay 7919. Ito yung negative. Ito yung nagti-trigger, dinadrive nitong capacitor na to, no? Itong negative na to. Then ito namang na to, diode na to, para siya dito. Okay, so ginawa ko siya na although hindi pa natin-testing. Mamaya tin-testing kasi lilinisan natin. Lang ako, voltage check lang ako kanina. May lumabas naman sa output na 73. So tuturo ko yung isang sira niya. So ayan, mapapansin nyo, andito na sa ibabaw yung mga so di ko na masyadong binugbog yung pyesa, yung board, kasi siya, kabilaan yung print. So ganito nangyari, nagpalit ako nito kasi nung ginamitan ko ng tawag nito toroidal transformer, nagka-problema to, nasira yung ganto niya. So nagpalit ako ng 7919 muna, tapos nilagyan ko nito kasi sobrang nag-iinit to. Naglagyan ako ng control na 100 ohms. So ayan, ito yung naging ginawa ko kanina, at yung resulta, nagkaroon siya ng voltage na 73 volts DC sa output. And ayan, para sa final testing po mga technician, mamaya ituturo pa yung isa niyang sira. Isa-isayin natin kasi sobrang dami, sobrang komplikado yung lalo yung connection, no. So naka-experience naman na kayo siguro nito. Tapos ito, need natin ilinis. Linisin natin to, i-recondition natin to kasi may deal tayo sa customer, no, na ipag-usap siya sa atin, na pumayag naman sa presyo natin, no, dahil pumayag siya. I-cleaning natin to para fresh na fresh yung kanyang itsura, tsaka syempre yung function, di ba? So try natin mamaya. Panoorin mo hanggang sa dulo tong video natin kasi napaka-importante nito. Maraming binabangungot dito, no. Isa na rin akong binangungot dito sa ganito. Dati naayawan ko to, pero nung na-discover ko yung kanyang mga problema, yung mga issue nila, yung common issue na tinatawag natin, talagang ginagawa ko ng paraan, no. Kasi to, maganda rin i-explore to, no, kasi ang dami ng welding machine ngayon. Maraming nagpapagawa, marami rin nagkakaproblema yung mga gamit nila. So it is important na meron tayong ganito, meron tayong knowledge sa ganito, kasi to na evolution na to ng inverter na welding machine. Pawala na yung mga natin, yung mga transformer na malalaki, no? So ito na siya mga ka-technician, no. All goods na. Ito yung kanyang switch. On natin. Hindi kasi kita yung blower niya. Ayan. Yan, ito pa ay wala pa siyang digital display. May indicator lang siya dito. Then ito yung adjustment ng current, tsaka yung arc force tinatawag. Ayan. So testing natin yung output gamit tayong tester, no? So
Meron tayong positive, negative. Tingnan lang natin dito. And ang resulta is meron siyang 71. Up to 73 volts yan. Habang tumatagal yan, tataas pa yan ng 73 volts. So ayan mga technician, okay na siya. So anong yung problema niya is power supply ng 10%. From board na power supply, pinalitan natin siya ng transformer, no? Sana magtagal ito. And comment lang kayo sa opinion nyo kung pwede ba kung okay ba yung transformer or nakapag-try na kayo ng ibang transformer, no? So ayun, sa mga power supply, comment naman kayo dyan kung nakagamit na kayo ng transformer na power supply para sa inverter. Ayun. So salamat sa inyong panonood, and God bless mga technician.